Habang pauwi si Alexa, bigla siyang napatigil. Naglalakad siyang mag-isa pauwi galing sa trabaho at kinilabutan siya nang may mamataan sa bandang madilim na parte. Parang may anino doon. May hinihila itong parang mabigat. Hanggang sa naglaho yun sa dilim. At hindi niya na maaninag pa. Katakot naman, Lord. Huwag niyo naman akong takutin ngayon. Bangag pa nga ako galing sa trabaho eh. Napapakamot sa batok ng saad niya, saka nagmadaling maglakad. Nag-overtime kasi siya sa trabaho kaya halos madaling araw na. O anak, ginabi ka na naman. Bungad ng kanyang ina nang makapasok siya sa kanilang munting bahay. Overtime, Nay? Sayang din kita. Nakangisi niyang sagot, napailing naman ang kanyang ina. Sayang nga ang kita. Pero wag mo din namang abusuhin ang katawan mo sa trabaho, anak. Opo, Nay. Wag po kayo mag-alala. Ako pa. Kaya ko to, no? Inabot niya ang ibinigay nitong tubig at uminom doon. Si tatay po tulog na? Tanong niya. Kasi minsan ay ang tatay niyang nag-aabang kapag late na siyang nakakauwi. Ewan ko nga dun. At kanina pa yun umalis. May trabaho daw na inalok sa kanya hanggang ngayon wala pa. Ano daw hong trabaho? Tanong niya sa kanaupo. Hindi ko din alam, anak. Hindi nabanggit ng iyong ama. Tumango na lang siya at nagpaalam na magpapahinga. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto, ay siyang pagpasok ng kanyang ama sa bahay. Napakunot ang noo niya. Parang balisa ito at mabilis na tinanggal ang maputik na tsinelas. Ang kamay nito at braso may dugo. Kaya nag-aalalang nilapitan niya ito. Tay, ano nangyari? Ayos ka lang? Dugo ba yan? May sugat kayo? Mabilis na tumingin ang ama sa kanya sa gulat. Napasinghap ito at biglang nag-iwas ng tingin. Wala ito anak, pintura lang. Pasensya na't ginabi ako. Nasiraan din kasi ang sasakyan na ginamit namin. Sagot nito at mabilis na iniwan siya at dumiretso sa banyo. Naipilig niya na lang ang ulo at hinayaan ng ama at hindi na inusisa pa. Kinabukasan nagising siya dahil sa ingay sa labas. "No ba yan? Alex ang ingay?" Reklamo niya sa kapatid. "Ate, gumising ka na dyan. Nagkakagulo na sa labas tulog mantika ka pa dyan." "Ano? Bakit ano ba nangyayari?" Dahil sa narinig, mabilis siyang napabangon. Ngunit dahil sa ginawa niya, bigla siyang napahawak sa kanyang ulo dahil nahilo siya. Shit! Saad niya at umayos ng pagkakatayo. Nang makalabas, tahigit niya ang kanyang hininga sa nakita. Maraming tao doon. May mga pulis at mga nakikiusyosong kapitbahay. "Hoy Karding, ano meron?" Tinapik niya ang balikat ng kaibigan nang makalapit na sa karamihan. Nilingon naman siya nito. May natagpuan daw na patay sa hagubatan kagabi, dun sa liblib na parte, at ngayon, iniimbestigahan. At ito pa pare ko Kung sino daw may alam o nakakita, may bibigay na pabuya o kahit anong impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Paliwanag dito, kaya napatango siya. Napaisip tuloy siya sa nakita niya kagabi at kinilabutan. May posibilidad na ang nasaksihan niya kagabi ang sinasabi nito. Napasinghap siya at napahawak sa kanyang magkabilang pisngi. "Sigurado ka?" Tanong pa niya kay Karding. At tumango naman ito. "Oo, nakabalot daw ang bangkay. Sayang, ikakasal na daw dapat yun Nandito nga ang fiancé Nahagip ng kanyang mata ang isang lalaki. Seryoso ito nakausap ang isang pulis. Napaawang ang labi niya. Ito daw ang fiancé. At nandito ito para tumulong sa investigasyon. Napasinghap siya
Nang lumingon ito kung nasan siya at nagtama ang kanilang mga mata. Kulay abo ang mata ng lalaki na mas lalong nagpahangas sa kanya. Shucks ko, Pings! Nampas niya ang kaibigan, sinamaan naman siya nito ng tingin. Alam ko, pero mas gwapo pa rin ako dyan. Lamang lang yan ng ilang ligo eh. Hindi niya pinansin si Carding at naglakad palapit sa lalaking kulay abo ang mga mata. Pasimple niyang inayos ang itsura. Kailangan niyang makalapit. Hello po, magandang umaga. Bati niya. Sabay na napalingon ng mga ito sa kanya. Kumunot ang noon nito. Napapakamot naman siyang nagpatuloy. Kasi po, nabanggit ng kaibigan ko na naghahanap kayo ng witness o impormasyon ukol sa nangyari kagabi. Tuluyan nang humarap ang dalawang lalaki sa kanya. Anong nalalaman mo sa nangyari? Tanong ng police officer. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kaharap. Officer, let me talk to her. Saad ng lalaking abo ang mga mata, kaya napangiti naman sa Alexa. May alam ka ba sa nangyari kagabi? Seryoso ito, kaya lihim siyang napalunok at tumikim. Bago po ako magsalita, gusto ko lang po malaman kung makukuha ko ang pabuya pagkatapos. Kinapalan niya ang muka. Lalo na't kailangan niya talaga ng pera. Kahit gwapo ito at tipo niya, hindi niya palalagpasin ang pabuya. Of course. But I need you to sign first. Whatever you say or will say has to be the truth. And if you really witnessed something last night, you need to be protected. Seryoso pa rin ito. Napatango na lang siya nang wala sa sarili. Ay, oo nga pala. Kapag naging witness, kailangan ng proteksyon. Baka mamaya ako naman na mategi. Nanlalaki ang mga mata niya at napahawak sa magkabilang pisngi. Napaiwas ng tingin ng lalaki at may tinatagong ngiti. Napaayos siya ng tayo at inilahad ang kamay. Ako nga pala si Alexa Diaz. Alam kong hindi pa ako nakakapagkilamos pero wag mo na lang pansinin, officer. Tumikim ang dalawang lalaki sa harap niya at inilahad naman ng isa ang kamay sa kanya. I'm Attorney Brandon Sanchez and this is Officer De Santo. Nagkamay silang dalawa kaya napakagatlabi siya. Masarap sa pakiramdam na mahawakan ang kamay ng abogado. Kahit seryoso ito, mas lalo niya itong nagustuhan. Mabilis na naghiwalay ang kanilang mga kamay, sabay iwas ng tingin nang malakas na tumikim si Officer De Santo. Here, this is my card. Pumunta ka bukas para mapag-usapan natin ang alam mo pagkatapos mong pumirma. Inabot niya ang binigay nitong card. Napangiti siyang tumango. Kahit ang card napakagwapo tignan. Kaya hinaplos niya yon. Iiwan ko si Officer De Santo para bantayan ka. Siya ang magiging bantay mo. Ihahatid ka niya bukas. Palagi mo siya makakasama. At matatapos lang ang trabaho niya kapag nakauwi ka na. Ngunit may magbabantay pa rin sa'yo kahit nasa bahay ka na. Di mo sila makikita. Pero ipagpalagay mo ang loob mong magiging ligtas ka. Paliwanag ni Brandon. Napatango siya ngunit may naalala sa sinabi nito. Ano palang ibig sabihin na may magbabantay sa akin pero hindi ko makikita? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Huwag nito sabihin na multo magiging bodyguard niya. Para maging komportable ka. Hindi mo sila mapapansin o makikita. Nandyan lang sila sa tabi-tabi para bantayan ka. Lalapit lang sila kung kinakailangan. Kaya sana mapadatag na ang loob mo na magiging ligtas ka. Sagot ni attorney. Napahinga siya ng malalim at napatango na lang. Ate, pinapatawag ka ni Manang Georgie. Kailangan ka daw sa karinderya at marami kumakain ngayon. Saad ng kanyang kapatid, nakararating lang.
Napatigil siya sa pagsusuot ng sapatos at tiningala ito. Ha? Nagpaalam na ako gabi. May pupuntahan ako ngayon. Sagot niya saka tumayo at namewang. Pero kailangan mo pupunta. Baka mapagalitan ka pa nun eh. Pwede mo naman siguro ipagpaliban yung pupuntahan mo ngayon. Pumunta ka na muna sa karinderya. Baka pati si tatay at nanay badamay sa galit ni Manang Georgie kapag nagkataon. Napabuntong hininga na lang si Alexa saka tumango sa kapatid. Sige na, huwag ka na mag-alala. Pupuntahan ko na. Tinapik niya ang balikat nito. Saka naglakad palabas ng bahay. Si Manang Georgie, pinsan ng kanilang ama, at malaki ang utang na loob nila dito. Dahil nang minsang maospital ang kanyang ama, ito ang nagbayad. Kaya gusto man niyang puntahan niya si attorney, mas mainam na unahin niya ang kanyang tiya. Officer De Santo, pasensya na po hindi po ako makakapunta ngayon sa opisina ni attorney. Pero wag ho kayo mag-alala. Sa oras na matapos ang trabaho ko, pupunta po ako. O sige, walang problema. Samahan na lang kita sa trabaho mo. Ha? Naku, wag na po. Baka may iba pa kayong gagawin. Sa karinderya lang naman po ako eh. Awat niya dito nang binuksan nito ang pinto ng sasakyan at hinarap naman siya nito. Di maaari. Hayaan mo ihatid na lang kita. Seryosong sagot nito. Hindi na siya nakaangal pa dahil determinado ito. O nandito ka na pala, mabuti. Halakilos na at maraming customer, wag ko kupad-kupad. Salubong ni Manang Georgie sa kanya at pinandilatan pa siya nito at halos itulak papasok sa kusina. Naging abala si Alexa sa trabaho habang si Officer De Santo nag-report sa attorney. Gabi na nang matapos ang trabaho. Sobrang pagod si Alex na napaupo. Hihinga pa lang siya nang dumating sa harap niya si Manang Georgie kaya napatikim siya at napatayo. Sa susunod, ayaw kong nalilate ka sa trabaho. Ito na nga lang ang magagawa mo sa lahat ng ibinigay ko sa pamilya mo. Hindi niyo pa talaga magawa na maayos ang inuutos ko. Naiiling itong tinalikuran siya. Napapikit siya sa inis. Manang Georgie naman, nagpaalam naman po ako gabi at pumayag kayo, di ba? Hindi niya napigilang sabihin at napabusangot pa siya. Marahas itong pumihit paharap sa kanya. At kailan kita pinayagan na hindi pumasok? Wala akong naaalala na pinayagan kita. Anong pinagsasabi mo dyan? Galit nitong tanong. Napakunot naman ang noo niya at nilabas ang cellphone. Ipinakita niya dito ang palitan nila ng mensahe kagabi na hindi muna siya makakapasok sa araw na ito. Hindi ako ang sumagot niyan. Hindi ko hawak ang cellphone ko kagabi. Kaya paano ko masasagot ang mensahe mo? Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Masama naman ang tingin nito sa kanya. Ikaw ba'y gumagawa ng kwento, Alexa? Napasinghap siya nang lumakas ang boses nito. Napailing naman siya. Sasagot na sana siya na makita ang tao sa likod ni Manang Georgie. Ngumisi ito at sinalutuhan pa siya bago ito umalis. Doon niya napagtanto ang nangyari. Si Jenny, na anak nito, ang may kagagawan. Si Jenny na palagi siyang pinagtitripan. Napaglaruan ho siguro ang cellphone niyo at siyang nag-reply sa mensahe ko. Saad niya? Kaya nagsalubong ang kilay nito. Sinasabi mo ba na pamilya ko ang may gawa? Wala ho ako sinabing ganun. Walang emosyon na sagot niya. Tinaasan lang siya nito ng kilay at umalis na. Napabuntong hininga siya na kinuha ang kanyang gamit at pagod na naglakad palabas ng karinderya. Ganon pa man, minabuti niyang hindi damdamin ang nangyari. Pilit siyang ngumiti at tumingala sa langit. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya susuko. Sa sumunod na araw, hindi pa rin siya nakapunta at hindi siya pinayagang mag-absent sa trabaho. Kahit anong pilit niya, hindi pumayag si Manang Georgie. Lalo na, at minsan kailangan niya din umextra sa isa pa niyang trabaho. Ngunit isang gabi,
Nagulat na lang siya na makitang naghihintay si attorney sa kanya. Nakasandal ito sa labas ng sasakyan at matamang nakatingin sa kanyang paglabas sa trabaho. Hindi niya naitago ang ngiti sa labi kahit na naluluha. "Hi!" Magiliw niyang bati na makalapit. Napanguso siya nang hindi man lang ito nagpakita ng emosyon. Kaya tumikim siya at napahagat labi. "Pasensya na kung di ako nakapunta sa opisina mo." Pilit siyang umingiti dito at nag-iwas ng tingin. "Don't do that." Napatingin siya kay Brandon. Seryoso pa rin ito. "Ha?" Wala sa sariling tanong niya. Napalunok siya na humakbang ito palapit sa kanya. "I said, don't smile. Huwag kang ngingiti kung di naman totoo." Napakurap-kurap siya at nagbukas sara ang labi. "I hate it." Dagdag pa nito, halos maduling na siya sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaya napahawak siya sa dibdib nito. Nanginginig ang boses niya. Hindi niya pa mahanap ang tamang salita. Mas inilapit naman ni Brandon ang mukha sa kanya. Kaya naman napapikit na siya. Hindi niya namalayan na nanunulis na ang nguso niya. May naramdaman siyang parang dumampi doon. Kaya napadilat siya, ngunit sumalubong ang daliri ni Brandon sa labi niya. "Bakit ka nakapikit?" Umayos ito ng tayo at medyo lumayo sa kanya. Napatikim siya at humawak sa magkabilang pisngi at ramdam niya ang init doon. "Ba't ba kasi ang lapit-lapit mo?" Nakangusong tanong niya. Ngumisi si Brandon at nakita niya yon. "Aba, may iba ka palang emosyon? Nakita ko, ngumisi ka." "I did not." Masungit nitong sagot at tinalikuran siya. Ngunit nang tumalikod si Brandon, hindi nito napigilan ng ngumiti at pasimpleng hinawakan ng labi bago binuksan ang pinto para kay Alexa. "Kumusta pala ang kaso? May lead na kayo?" Tanong niya nang magsimula na itong magmaneho. "We're getting there. Pero may iba pa kaming tinitignang anggulo." Tumango na lang siya. Marahil hanggang ngayon malungkot pa din ito sa pagkawala ng fiancé nito. "Saan ba tayo pupunta?" Tanong ni Alexa kalaunan. Binabaybay nila ngayon ang kalsada. "Dinner." Simpleng sagot nito. Nilingon siya ni Brandon. "Ha? Naku, sa bahay na ako kakain, baka hinihintay na ako sa amin." "Don't worry, nagpaalam na ako sa pamilya mo. Alam nila na magkasama tayo." Napalabi na lang siya at isinandal ang katawan at hindi na malayang nakatulog. "Hey, we're here." Mahinang bulong ang nagpagising kay Alexa. Kinusot niya ang kanyang mga mata at naghikab. Cute. "Ha?" Nagtatanong na nilingon niya ang lalaki. Nag-iwas ito ng tingin at naunang lumabas. "Nothing." "Di may sinabi ka eh. Nabingi lang ako. Kasi, kagigising ko lang. Ulitin mo na yung sinabi mo." Pinandilatan niya ito. Tinanggap niya ang kamay nito para maalalayan siyang lumabas. Nang masara ang pinto, napaatras siya dahil sa ginawa ni Brandon. Hanggang sa namalayan niya na lang na nakulong na siya sa mga bisig nito at napasandal sa sasakyan. Napakurap siya at naiatras ang ulo. Ngumisi si Brandon at inilapit ang mukha sa kanya. "Ang sabi ko, cute." Pabulong nitong sabi. Nakagat niya ang pang-ibabang labi at mahinang tinampal ang matigas nitong dibdib. "Ano ba? Huwag kang ganyan." Bigla ay parang pinilipit ang dila niya. At gano'n na lang ang gulat niya nang marinig ang halakhak ni Brandon. Tiningala niya ito at namamangha na pinagmasdan ito. "Shit!" Saad nito matapos tumawa, tumikim at umayos ng tayo. "Pumasok na lang tayo, baka ano pa magawa ko." Tinalikuran siya nito. Siya naman,
Nangingiting sinundan ang lalaki. Bakit? Ano bang gagawin mo? Pangungulit pa niya. Inilingan lang siya ni Brandon at iginiya sa loob ng restaurant. Inasikaso ni Brandon ang pagkain niya. Nakangiti lang siyang pinagmamasdan nito. Nangalumbaba siya sa lamesa at hinintay na matapos ang lalaki sa paglalagay ng pagkain. Let's eat. Sambit nito, tumango siya at nagpasalamat. Wow, ang sarap naman ito. Siguro, ganito palagi ang kasarap ang kinakain mo, no? Pero, wala pa rin tutulad sa luto ni nanay syempre. Kahit simple, basta luto ni nanay. Magana siyang kumain. At paminsan-minsan, nag-uusap sila. I'm glad to hear that you like the food. May maliit na ngiting sabi ni Brandon. Matapos ang dinner, inihatid pa siya nito sa kanilang bahay. Oy, pare ko, gabi na, sino yung kasama mo? Nagpasalamat siya kay Brandon bago hinarap si Carding. Future asawa ko. Nangingiting sagot niya. Nanlaki naman ang mata ni Carding. Sa sumunod na araw, kahit hindi pa siya nakakapirma tulad ng kasunduan nila, at nakapagbibigay alam sa nakita niya, palaging nakaabang si Brandon. Kaya kapag natatapos ang trabaho niya, hindi niya alintana ang pagod, makita lang ang lalaki. Pasensya na, hindi ako pwede ngayon. May racket pa kasi ako sa susunod na lang. Saad ni Alexa sa naghihintay na lalaki. Napakunot naman ang noon nito. You are working in a bar as waitress, right? Nalaki ang mata niya sa tanong nito, saka napapakamot sa batok na tumango. Oo sayang din ang kita. Pandagdag gastusin. Hindi din kasi ako nakapagtapos sa pag-aaral kaya kailangan kong kumayod para makatulong sa pamilya ko. Ihatid na kita. Saad nito at nauna na sa kotse. Sumunod naman siya. Tahimik si Brandon kaya naman nagsalita siya. Kumusta pala trabaho mo? Saglit na napalingon si Brandon na parang gulat sa tanong niya. Bigla ay napatikim siya at napaayos na upo. Pasensya na kung nanghihimasok na ako sa buhay mo Masyado na ata akong komportable sa'yo Saad niya at tumingin na lang sa labas. My work is fine, so am I. Sagot ni Brandon kaya napalingon siya dito. Napakagatlabi siya at tumango na lang. Salamat sa paghatid. Tumango si Brandon. Ngunit, bigla ay pinark nito ang sasakyan. Nanlaki ang mga mata niyang hindi tumuloy sa pagpasok sa loob. Bumaba ang lalaki at seryosong lumapit sa kanya. May nakalimutan ka? Yeah. Sagot nito, ngunit dumiretso sa loob ng bar. Sandali! Saan ka papunta? Sabi mo may nakalimutan ka. Pigil niya dito. Tumango ang lalaki. Di pa ako makain. Sagot nito kaya napakurap-kurap siya. Kung ganun sa restaurant ka pumunta, hindi mo magugustuhan ang pagkain dito. Saad niya. Hindi sa sinisiraan niya mga pagkain sa bar. Pero iba ang bar na pinagtatrabahuhan niya. Sa mga sosyal na bar, siguradong masasarap ang pagkain pero dito, hindi niya alam. I'll eat what you offer, don't worry. Sagot nito at nauna nang pumasok. Tinanong pa siya ng nagbabantay sa pinto kung sino ang kasama niya. Ngunit, umiling lang siya at mabilis na sinundan ng lalaki na dinaluhan na ngayon ng may-ari ng lugar. Napakagatlabi siya bago tumalikod para simulan ang kanyang trabaho. Naging abala si Alexa paroon at parito sa paghatid ng inumin at pulutan sa mga customer. Minsan, nililingon niya si Brandon at napapaiwas na lang siya ng tingin dahil nakatingin din ito sa kanya. Habang hindi ginagalaw ang pagkain sa harap nito at tanging alak lang ang iniinom. Napabuntong hininga siya at hindi napigilan na lapitan ito at namewang. Akala ko ba kaya ka nandito kasi hindi ka pa kumakain?
Bakit wala man lang bawas yung order mo? Tanong niya habang si Brandon nakatingin lang sa kanya. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Mahinahon nitong tanong. Napaawang ang labi niya sa sagot nito. Hindi pa, kaya kumain ka na. At umuwi para makapagpahinga ka na din. Tignan mo yung eye bags mo, sobrang laki na. Napakurap naman si Brandon at umayos ng upo. Saka napatikim at pasimpleng hinawakan ang ilalim ng mata. Is it that obvious already? Napaiwas ito ng tingin. Napahinga naman siya ng malalim. Kumain ka na at magpahinga pagkatapos. Tatalikod na sana siya ngunit nagsalita si Brandon. Hihintayin kita. Hindi ka pa kumakain kaya sabay na tayo. Nagkatitigan sila. Naputo lang nang tawagin na si Alexa ng kasamahan. Huwag mo na akong hintayin. Mamaya pa ang out ko. Saad niya sa kainiwan ng lalaki. At nagpatuloy sa trabaho. Kuya, nasan ka na? Basa ni Brandon sa text mula kay Brent. Napabuntong hininga siyang sumandal. I'm busy. Sagot niya. May dinner tayo ngayon kasama sila mama. Dapat pinagpaliban mo muna ang trabaho. Muling basa niya sa bagong dating na mensahe. Napahawak siya sa batok at naipilig ang ulo. Next time. Reply niya, saka ibinaba ang cellphone. At tinignan ang babaeng abala sa trabaho nito. Dapat kasama niya ang pamilya niya sa dinner ngayon. Ngunit gusto niya makasama si Alexa. Hindi niya alam pero sa unang pagkakita niya dito, may iba na siyang naramdaman. Na kahit nasa trabaho, iniisip niya ang babae. At ngayon gusto niya itong makasama. Matapos ang trabaho, napailing na lang si Alexa kay Brandon. Talagang hinintay nito na matapos siya sa trabaho. Kaya naman kinuha niya ang mga pagkain at pinainit. Kain na. Sa susunod huwag mo na ako hintayin na. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Mamaya, kung ano mangyari sa'yo. Pinandilatan niya ito. Napakunot naman ng noo si Brandon. What do you mean? Naguguluhang tanong nito. Umiling naman siya at inayos ang pagkain. Basta sa susunod, huwag mong pinaghihintay ang pagkain. Kain na. Matapos kumain, dahil patapos na rin naman ang trabaho, lumabas na sila. Ihatid na kita. Saad ni Brandon, tatanggi sana siya ng mauna itong maglakad. Nang mapadaan sila sa madilim na parte, naalala niya ang nakita niya nung gabing yon. Siya nga pala, hindi ko pa nasasabi yung nalalaman ko. Wala sa sariling sambit niya. Napalingon naman si Brandon. What are you saying? Nang gabing yon, pauwi ako. Napadaan ako sa liblib na lugar eh. May hinihilang mabigat na bagay yung isang tao. Dahil sa takot ko, hindi ko na pinansin at ipinagsawalang bahala ko na lang. Alexa! Napalingon siya sa lalaki. Nag-iigting ang panga nito at ito ang unang beses na tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Hindi niya alam kung galit ito dahil sa sinabi niya. Pasensya na, nakalimutan kong hindi pa pala ako nakakapirma dun sa dokumento. Naalala ko lang kasi nang dumaan tayo dun ngayon. Tumangulang si Brandon. Dati kasi, hindi ito ang daang tinatahak nila kapag ginahatid siya nito. Tsaka, hindi ko rin alam kung kailan ako makakapunta sa opisina mo. Hindi pa ako pinapayagan ni Manang Georgie. At sa gabi naman minsan may iba akong trabaho. It's okay. You don't have to force yourself too hard. I understand. Lumipas ang mga araw, hindi nagpakita si Brandon at si Officer De Santo lang ang nakikita niya. Nakaramdam siya ng lungkot, ngunit iwinaksi din yun.
Lahat ng pinapakita nito sa kanya, walang ibang dahilan. Kailangan nito ang impormasyon na alam niya, kaya mabait ito. Ngunit ngayon, na nasabi niya na, baka biglang mawalan siya ng silbi. Kaya ang officer na lang ang nakikita niya. Dahil nakuha na nito ang gusto. Hoy, tulaler ka dyan. Saway ni John o Jonah. John, maganda naman ako, di ba? Malungkot niyang tanong. Break niya at katatapos lang ng tanghalian at walang masyadong tao sa karinderya. Kaloka to, sabi ng Jonah ang pangalan ko. Pero sa tanong mo kung maganda ka, maganda ka naman. Pero mas maganda pa rin ako. Napanguso na lang siya dito at inirapan naman siya nito. Ba't mo kasi tinatanong yan? Siyempre maganda ka. Hindi nga ba nanalo ka dati sa pageant na Miss Photogenic? Saad nito at nagdekwatro sa pagkakaupo at nakahalukip-kip. Wala lang. Sagot niya at napabuntong hininga. Hasus, alam ko na. Inlababo ka, no? Kaya ka ganyan? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Napalinga siya sa paligid at nahampas ang braso ng kaibigan. Aray ko naman! Manahimik ka nga. Baka mamay marinig ka ni Manang Georgie sabihing naglalandi na naman ako. Saway niya dito. Inirapan lang siya nito. So ano nga? Umiibig na ba ang best friend ko? Nangingiting tanong nito. Sinamaan niya ito ng tingin at inirapan. Ako lang naman ang best friend mo, no? Kaya sabihin mo na. Umamin ka na. Naririnig ko ang usapan palagi ng mga serbidora dito. Kahit ang tsakang Georgie, sinasabi na gabi-gabi daw may nagsusundo sa iyong nakakotse. Pasalamat ka at kababalik ko lang. Galing sa bakasyon ko kaya hindi ko nakikita. Pinandilatan siya nito. Umiling siya at ikinuwento ang totoo sa kaibigan. So, hindi na talaga nagpakita after mo sabihin ang nalalaman mo? Tumango siya dito. Umiling si Jonah. Alam mo friend, kilala kita. Madali ka mahulog sa mga taong mabubuti ang loob kaya hindi na ako magtataka kung nagustuhan mo siya. Pero paalala lang ha, isa siyang attorney. May kaya sa buhay o higit pa sa atin. Hindi naman sa ibinababa kita. Pero harapin na natin ang katotohanan. Malabo na magkagusto siya sa iyo. At fiancé niya ang namatay. Hindi natin alam kung mahal niya pa yon hanggang ngayon, no? Ayaw lang kitang masaktan. Wala tayo sa nobela para paniwalain ang sarili natin. Tinapik nito ang kanyang balikat at bumalik na sa trabaho nito. Nakatabi lang ng karinderya. Nasa bar ngayon si Alexa. Tinuon na lamang niya ang sarili sa trabaho. Tama ang kanyang best friend. Malabo na magustuhan siya ni Brandon. At ayaw niya naman maging rebound sa nasawi nitong fiancé. Alexa, ikaw ang kumuha ng order doon. Ikaw daw gusto eh. Dalawa na kaming lumapit ni May pero ikaw talaga ang gusto na kumuha ng order niya. Napakunot naman ang noon niya sa sinabi ng katrabaho. Kinuha niya ang maliit na notebook at pinuntahan ang sinasabi ng mga ito. Napahinto siya at nagkatinginan sila ni Brandon na parang inabangan talaga nito ang paglabas niya sa kusina kaya napalunok siya at nag-aalangang nilapitan nito. Good evening, sir. Ano pong order nila? Nakangiting tanong niya. Napakunot naman ang noon nito. Alexa. Tawag nito sa pangalan niya. Kita sa itsura nito ang pagod. Hindi nawala ang ngiti niya sa lalaki. At tinanong muli ang order nito. Napabuntong hininga na lang si Brandon at sinabi ang order. Paalis na sana si Alexa nang pigilan niya ito. Pwede ba kita makausap pagkatapos ng trabaho mo? Kung tungkol ito sa impormasyon na kailangan mo, kung anong sinabi ko sa'yo nun, yun lang ang nakita ko. Wala na ako iba pang alam. Seryosong sagot ng dalaga at naiwan na nabigla si Brandon.
Awang ang labi niya. Hindi niya alam kung bakit biglang nag-iba ang trato nito sa kanya. Maybe she is just tired. Saad niya at hinintay na lang ang order niya. Ngunit iba na ang nagdala, kaya tinanaw niya na lamang ito habang abala ito sa pag-aasikaso sa ibang customer. Naging abala si Brandon at hindi nagpakita sa babae dahil kailangan na makasigurado siyang ligtas ito sa totoong killer. Pauwi na si Alexa, pero nang makitang nandoon si Brandon, sa likod siya dumaan. Ganon ang ginawa niya sa mga sumunod na araw. Palaging nakaabang si Brandon. Kahit sa karinderya, kumakain na din ito. At gusto siyang makausap. Ngunit, iniiwasan niya ito. Mas mabuti nang iwasan ito ng maaga at tapusin kung ano man ang kanyang nararamdaman para dito. Alam niyang hindi habang buhay, may iwasan niya ito. Kaya hindi na siya nagulat. Nang iharang nito ang sasakyan sa daanan niya, dahil galing siya sa bar, at sa likod ulit siya dumaan para makauwi. At ngayon, naharang siya ni Brandon. Seryoso ang mukha nito. Get in. Pumasok ka na. O gusto mong buhatin pa kita? Mariin itong sabi. Inirapan niya ito at sumakay na lang. Bumuntong hininga siya at sumandal. Ramdam niya ang tensyon. Are you tired? Pwede ka matulog muna. Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo. Saad ni Brandon, ngunit hindi niya ito kinibo. Galit ka ba sa akin kaya iniiwasan mo ako? Mahinahon nitong tanong. Napapikit siya at huminga ng malalim. Please, answer me. Mababaliw na ako kakaisip kung may nagawa ba ako. Nagsusumamong saad nito, kaya napakagat siya ng labi. Mas mabuti ngang kausapin niya na ito para matapos na. At matigil na din ang kahibangan niya na magugustuhan din siya nito. Tanggalin mo na ang bantay sa akin. Tapos ko nang sabihin ang gusto niyong malaman. At hindi na naman siguro ako babalikan ng may kasalanan. Tanggalin mo na si officer. Ibalik mo na siya sa presinto. Marami pang bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Tapos na ang papel ko. What are you saying? Inihinto nito ang sasakyan sa gilid. Hindi niya ito nilingon. Hindi niya kaya. Baka maiyak pa siya. Basta gawin mo na lang. At sana ito na huling pagkikita natin. Nakakaistorbo ka na sa trabaho ko at hindi ako komportable. Napabuntong hininga si Brandon. Tinanggal ang seatbelt at tuluyang hinarap siya. I'm sorry if I'm making you uncomfortable. Gusto lang kita makausap. Ilang linggo mo rin akong iniwasan. At si Officer De Santo naman, hanggang hindi matatapos ang kaso, hindi siya pwedeng umalis. Hindi pwedeng wala kang bantay. Mahinahon pa rin ito. Ngunit napasinghap si Alexa nang hawakan nito ang kamay niya. Mabilis niya yung binawi. Pero muli din itong kinuha. Masama ang tingin na nilingon niya ito. Pero na makita ang pagod nitong muka na nagsusumamo at nakayuko, ay iniwasan niya na ang tingin nito. I have to tell you something. I know it's too fast. Pero hindi ko na kayang iniiwasan mo ko. Bigla, dinaga naman ang kaba si Alexa. Namalaya niya na lang na hawak nito ang kanyang pisngi. Gusto kita. Noon pa man. Hindi lang pala gusto. Mahal kita. Alam ko mabilis. Pero gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita, Alexa. Naluluha niyang tinigdan si Brandon. Hanggang sa namalayan niya ang pagdampi ng labi nito sa kanya. Iniiwasan mo na naman ako. Napatingin siya kay Brandon. Ilang araw ang nakakaraan ang umamin nito sa kanya. Wala itong nakuhang sagot mula sa kanya. At inihatid lamang siya sa kanilang bahay. Matapos ang gabing yon, hindi niya maiwasang kiligin. Mahal din niya ang lalaki. Pero hindi na walang pangamba na baka ginagamit lang siya nito. It's okay, I can wait.
Dagdag nito at ngumiti. Kung noon, palagi itong seryoso, ngayon palagi itong nakangiti sa kanya. Dinala siya nito sa isang cafe, matapos ang trabaho niya sa bar. Bakit mo ako mahal? Seryosong tanong niya. Ngumiti lang si Brandon at kinuha ang kamay niya at hinalikan. Mahal kita kasi ikaw yan. At kung sasabihin ko ang lahat ng rason sa'yo, kulang ang isang araw. Kung nabibilisan ka, kaya ko maghintay. Paano ang fiancé mo? Napatingin ito sa kanya. Gusto niya makasigurado bago ipagkaloob ng tuluyan ang sarili dito. Nicole is not really my fiancé. Oo, pinagkasundo kami noon. Pero wala kaming nararamdaman sa isa't isa. And about her case, I'm doing everything I can para mahuli ang totoong may kasalanan. And I'll court you. Dagdag pa nito. Araw-araw sinusuyo siya ng lalaki at hindi ito pumalya na siya naman nagpangiti sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang bumigay at sinagot na ito. Naging masaya sila. Kung di siya nasusundo ni Brandon sa trabaho, si Officer De Santo ang sumusundo sa kanya. At hindi pumayag si Brandon na alisin ito bilang tagabantay niya. Hindi pa nahuhuli ang tunay na salarin. Kung kaya, mapanganib pa. Saan tayo pupunta? Tanong ni Alexa, araw ng linggo at wala siyang trabaho. Basta na lang pumunta si Brandon at sinundo siya. Secret. Nakangisi nitong sagot, sinamaan niya ito ng tingin. Relax, nagpaalam ako sa mga magulang mo. Baka mamaya isalvage mo ko Pinandilatan niya ito ng mata. Natawa si Brandon at kinuha ang kamay niya at pinagsiklop. Love, kung ipapasalvage kita sa simbahan na diretsyo, para wala ka ng kawala. Nanlaki ang mga mata niya at nahampas ang braso nito. Humalakak si Brandon kaya napatawa na din siya. Baliw, ayusin mo na yung pagmamaneho. Kung ano-ano pa sinasabi mo, kadiri ka. Siguraduhin mong magugustuhan ko ang pupuntahan natin Natawa na lang si Brandon at dinala ang kamay niya sa labi nito at hinalikan yon. Wow! Dagat? Napanganga si Alexa na makarating sila. Mabilis siyang tumakbo at naiwan na naiiling si Brandon. Matapos mamangha, dinala ni Brandon si Alexa sa rest house. Kanino itong bahay? Tanong ni Alexa. Nilibot niya ang tingin dahil ganitong bahay ang gusto niya. Simple at malapit sa dagat. This is our rest house. Minsan kundi ako, mga kapatid ko ay nagpupunta dito. Minsan kasama ang pamilya namin. Pero minsan nandito ako. Kapag masyadong toxic sa trabaho, masarap magstay dito. Ngumiti siya at niyakap ito. Salamat sa pagdadala sa akin dito. Of course, love. And we will be staying here for 3 days. Talaga? Excited na tanong niya. Tumango si Brandon at hinalikan siya sa labi. Sa unang araw, naligo, kumain sila ng seafood sa malapit na seafood restaurant sa lugar na yon. On the second day, dinala siya ni Brandon sa isla na malapit at ipinakita sa kanya ang falls. Sa sobrang pagkamangha niya, nahalikan niya ang nobyo. Natatawa naman itong hinawakan ng kanyang bewang. Ang ganda dito, love. Ligo na tayo. Excited niyang sabi. At sabay silang tumalon sa tubig. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Alexa nang dalhin siya ni Brandon sa likod ng falls. We're gonna do this. Sagot ni Brandon at hinila siya saka nagdampi ang kanilang mga labi. Malugod niyang tinanggap ang halik nito hanggang sa napaupo siya sa kandungan nito. Parehong hingal at hinahabol ang kanilang paghinga nang maghiwalay sila ng labi. Napangiti siya at niyakap ang nobyo. Sana palagi tayong magkasama at masaya. Saad niya. Naramdaman niya ang paghalik ni Brandon sa kanyang ulo. No matter what happens, please trust me. I love you so much.
Naalimpungatan na bumangon si Alexa. Nang lingunin niya ang orasan, 12:00 na ng madaling araw. "Love?" Natagpuan niya ang lalaki sa veranda. May kausap ito sa cellphone. Sumilip siya at di na muna nagpakita. Nang makitang tapos na ito, sa pakikipag-usap saka siya lumabas. Nagulat ito na yakapin niya sa bewang. Hinalikan naman niya ang panga nito at ngumiti. "May problema ba?" Marahan niyang tanong. Umiling lang si Brandon at dinala siya sa kama. Nang mahiga, agad na niyakap siya nito at sinubsob ang muka sa kanyang dibdib. Siya naman, hinaplos ang ulo nito at hinahalikan. Hanggang sa maramdaman niya ang halik ng nobyo mula sa dibdib paakyat sa kanyang labi. Lumalim ang kanyang paghinga at napahawak sa dibdib nito. Hanggang sa namalayan niya na lang, nahubad na siya. Nasa ibabaw niya si Brandon at hinahalikan ang kanyang dibdib. "Love." Tawag niya dito. Umangat naman si Brandon at tinignan siya. "I can't stop. Please tell me to stop." Namumungay ang mata nito. Umiling siya at hinila ito para mahalikan. "Don't stop." Dahil sa kanyang sinabi, nagpatuloy si Brandon. Kinabukasan, nagising na lang siya na may nakahain ng almusal. Napangiti siya at kinuha ang maliit na note. "Kumain ka, love. Kailangan mo na maraming lakas para mamaya." Nailing na lang siya, saka napasandal sa headboard at nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain, bumaba siya at naabutan na nagpo-push up si Brandon sa labas. Wala itong pang-itaas, kaya kita niyang namimintig ditong abs. Puno ng pawis ang katawan nito at batak ang katawan ng lalaki. "Sarap naman yan. Parang mas masarap yan kaysa sa kinain ko ah." Nangingiti niyang sabi. Napatigil si Brandon at umahon. Nakangisi itong lumapit sa kanya at humalik sa kanyang labi. "Good morning, love." "Good talaga ang morning ko. Ganito ba naman madadatnan ko?" Pasimple niyang hinawakan ang abs nito. Napakagatlabi pa siya. "That's all yours, love." Natatawang sabi ni Brandon matapos ang harutan nila, nagpaalam itong maligo. At dahil last day nila sa lugar, minabuti nilang manatili sa bahay at magharutan. At walang kasawaan naman siyang inangkin ni Brandon at nagpaubaya siya dito. Mahal niya ito. Mahal nila ang isa't isa. Ngunit akala lang pala niya. Hindi niya akalain na pagpapanggap lang pala ang lahat. Lumipas ang buwan, nagdiwang sila ng monthsary. At naging masaya. Kahit minsan na lang silang magkasama ni Brandon dahil mas naging abala ito. Ngunit isang araw, may pinakita itong hinihilalang suspect sa kanya. CCTV yon. Kuha daw yon bago mangyari ang krimen. Maraming lalaki ang naroon at nakatakip ang halos kalahati ng muka. Pero, ang nakaagaw ng pansin niya ang kanyang ama. Kahit halos mata lang ang kita, kilala niya ang kanyang tatay. Ganon din ang suot nito ng gabing yon. "May nakikilala ka ba?" Tanong ni Brandon. Nilingon niya ito at umiling. "It's okay. Don't force yourself. May lido din kami. Kailangan lang ng mas matibay na ebidensya." Tumango na lang siya at niyakap ito. Napapikit pa ng bahagya. Bakit naroon ang kanyang ama? Ngayon, naaalala niya ang gabing yon. Marahil ay may kinalaman ito sa nangyari. Nakagat niya ang labi para pigilan ng luha. Sa sumunod na araw, hindi ulit sila nagkita ni Brandon, kaya inabala niya ang sarili sa trabaho. Gusto niyang kumprontahin ang ama, ngunit natatakot siya. Mabait ito. Hindi nito magagawa ang iniisip niya, kaya pinili niyang manahimik at ipagsawalang bahala ang lahat. "Hoy, pansin ko nito nakaraan parang palagi ka namumutla. Ayos ka lang ba? Gusto mo pahinga ka muna. Maintindihan naman ni boss eh." Puna ni May, ang katrabaho niya sa bar. "Ayos lang ako, salamat." "Ayos ka dyan.
Palagi ka pa nagsusuka, alin doon na ayos. Hindi ka naman lasing para magsuka. Kumunot ang noo niya, kaya bagong uwian dumaan siya sa drugstore at nang makauwi, mabilis niyang ginamit ang 4 na iba-ibang PT. Hindi niya alam ang mararamdaman, lalo na nang makita niya ang resulta. Positive. Hanggang sa nayakap niya na lang ang sariling tiyan at nakangiting umiiyak. "Hi baby, si nanay ito." Saad niya at hinaplos ang tiyan. Ilang araw ang lumipas, halos sa text at tawag na lang kung magkausap si Alexa at Brandon. Gusto niya nang sabihin ang pagbubuntis niya pero hindi naman ito nagpapakita. Kaya isang umaga, sinadya niya hindi pumasok sa karinderya kahit pa magalit si Manang Georgie. "Officer De Santo, pakihatid naman po ako kay attorney." Seryosong saad niya. Tinignan siya nito sa katumango. Nagpasalamat siya sa kasumakay. Hawak niya ang sinapupunan habang pinapractice kung paano sasabihin sa lalaki na buntis siya. Ngunit hindi na pala niya kailangan ng practice. Nang madatnan si Brandon sa opisina, may kasama itong babae. Awang ang pinto, kaya kahit hindi niya gusto marinig ang pinag-uusapan ng mga ito, wala siyang nagawa. "Bakit kasi hindi mo pa hinihiwalayan ang babaeng yan? Halata naman pinagtatakpan niya ang tatay niya. O baka naman nahuhulog ka na din, Brandon?" "I'm not Feliz." Sagot ni Brandon. Hindi niya alam pero natuod siya doon. Mabuti naman kung ganun. Baka mamaya, ginagamit ka lang na Alexa na yun ha. Ang tatay niya ang suspect sa pagkamatay ng best friend ko si Nicole. Kaya dapat lang talaga na hindi ka mahulog sa kanya. Tuluyan ang napaawang ang labi niya. Siya nga ang pinag-uusapan nito at ang kanyang ama. "Just leave her alone, Feliz. Wala siyang kinalaman dito." Saad ni Brandon. Napaatras siya at paalis na lang sana. Ngunit nagsalita pa ang babae at gumuho ang mundo niya nang marinig ang sagot ni Brandon. "Sabihin mo sa akin, Brandon, na ginamit mo lang siya at i-dispatch siya din pagkatapos. Na hindi ka talaga nahulog sa babaeng yon at ipapakulong mo ang tatay niya." Mariin itong sabi at naikuyom niya ang kamao. "I'm just using her para hindi umalis ang suspect. Hindi mo ba naintindihan yon? Kailangan ko pa siya para mahuli ang tatay niya. And I don't love her. I'm not planning to." "Good. That's my Brandon." "Nanay, bakit po pula ang red?" Napakunot ang noon niya sa tanong ng batang babae. Ang katabi naman nito ang sumagot. "Kasi red, pula Tagalog niya." Saad ng katabi nitong babae din. Napakamot naman ng batang lalaki at napailing na lang sa mga kapatid. "Huwag niyo nga istorbohin si nanay sa paglalaba. Wala namang sense sinasabi niyo eh." "Hoy, Kuya Aris, may sense kami no? Nagtatanong lang naman ako, may sense yun." Nakangusong saad ni Brittany. Ang katabi naman nito, napatayo na din at sinamaan ang tingin ng kuya. "Oo nga kuya, may sense kami. 5 pa nga eh. O, tignan mo." Inilahad nito ang 5 daliri. Sense of smell, sense of taste, sense of touch. Saka ano nga yung iba? Siniko ni Aria si Brittany para humingi ng tulong. Sense of... Napakamot ito ng ulo dahil nakalimutan niya. "Nakalimutan ko." Pabulong nitong sabi. Napanguso na lang si Aria at tinignan si Aris. Basta may sense kami." "O tama na yan. Mamaya mag-away na naman kayo eh." Awat ni Alexa sa mga anak. Umupo ulit ang 2 bata para panoorin siya maglaba. Habang si Aris pumasok sa loob at pinuntahan ng kapatid. "Andrew, nakausap mo na ba ulit si tatay?" Pabulong nitong tanong. Tumango ang kapatid at mabilis na inilabas ang cellphone. "Sabi niya pupunta daw siya bukas, kaya kailangan natin magpaalam kay nanay. Doon tayo sa may hills daw para iba naman." At 5 years old, natuto silang gumamit ng gadget.
Lalo na nang nilapitan sila noon na nagpakilalang tatay nila. Katulad nila, abo ang mata nito at kamukha pa nila. Kaya hindi sila nagduda. Lalo na at nakita nila ang litrato ng lalaki sa cellphone ng kanilang nanay. Palaging dumadalaw ang kanilang ama na hindi alam ng kanilang nanay. Binigyan sila ng cellphone para may communication sila kahit malayo sa isa't isa. At ngayong 6 years old na sila, patago pa rin nilang kinakatagpo ang kanilang ama. Dahil sabi nito, hindi pa ayos ang lahat at hindi pa pwede na magpakita sa nanay nila. Sige, sa hapon pa naman uuwi si nanay galing sa trabaho. Tapos, papasama tayo kay tito. Papauwiin natin pagkatapos. Nag-appear pa ang dalawa at lumabas para tumulong sa kanilang nanay. Kinagabihan nag-uusap ng pabulong ang 4 na magkakapatid. Kahit marami siyang food na binibigay, di ko pa din siya gusto. Nagpapakita lang siya kapag gusto niya, tapos nagsisinungaling tayo kay nanay. Masamang magsinungaling mga kapatid. Sa Adi Brittany, sinamaan lang siya ng tingin ng mga kapatid. Ikaw kaya una nagsinungaling, di ba? Saad naman ni Aria, napaiwas ng tingin si Brittany. Kailan ko naman ginawa? Maang niyang sagot. Si Aris naman ang nagsalita at humalukip-kip. Ikaw ang unang nakausap ni tatay. Sabi mo na magkita-kita tayo, di mo siya kilala. Pero ikaw palang unang nakakita sa kanya. You're a liar. Hindi kaya. Di ko naman talaga siya kilala eh. Matapos niya tayong iwan, saka siya babalik na parang wala lang. Naging seryoso bigla ang usapan. Brittany, hindi naman sinasadya ni tatay. Nagpaliwanag naman siya sa atin, di ba? Pagpapaintindi ng panganay na si Andrew. Umismid lang si Brittany. Nasaktan niya pa rin si nanay, tas wala pa siya dito. Paano siya babawi sa atin? Tapos, patago pa tayo kung magkita. Sa tingin niyo matutuwa si nanay kapag nalaman niya ang ginagawa natin? Hindi nahakibo ang magkakapatid. Dahil alam nila masasaktan ang nanay nila. Matulog na kayo, parang seryoso na pinag-uusapan niyo ah. Puna ni Alexa sa mga anak. Napatingin ang 4 sa kanya. Bakit? Nanay! Sabay-sabay na tumayo ang mga ito at dinamba siya ng yakap. Naku, naglalambing na naman ang mga baby ko. Matulog na po tayo. May pasok na ulit si nanay bukas. Huwag kayong magpapasaway dito ha. Makikinig sa lolo at lola. Saka kay tito, naintindihan niyo ba? Opo, nanay. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Napangisi siya at niyakap ulit ang mga anak. Ilang taon ang lumipas at ngayon masaya siya sa desisyong lumayo sa lahat. Matapos sa mga narinig niya kay Brandon, umuwi siya ng balisa. Mag-impake na po kayo. Aalis po tayo ngayon. Seryosong saad niya sa mga magulang at kapatid, nilapitan naman siya ng kanyang ina. Anak, kumalma ka. Huwag tayo magpadalos-dalos. Kung aalis tayo, saan tayo pupunta at ano ba nangyari? Hindi sumagot si Alexa at tinignan lang ang kanyang ama. Mabilis itong umiwas ng tingin. Mag-impake ka na, Mildred. Aalis tayo. Sa probinsya tayo pupunta. May bahay na naiwan ng mga magulang ko doon. Kaya doon tayo titira. Saad ng kanyang ama. Matapos yun, bumiyahe sila. Paano naman ang pag-aaral ko, ate? Napapakamot na sabi ng kanyang kapatid. Hinila niya ito sa kwarto para mag-impake. At sa nakalipas na taon, nakausap naman niya ang tatay niya. Ngunit hindi pa rin ito magawang kumprontahin. Kaya ito na ang lumapit sa kanya at nagpaliwanag. Nandun lang ako para mag-drive, anak. Maniwala ka. Wala akong alam. Hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko alam na may buhay na mawawala. Umiiyak na paliwanag ng kanyang ama. At naniwala naman siya sa sinabi nito. Gusto niyang balikan si Brando ng mga oras na yon. Ngunit hindi niya alam kung maniniwala pa ito. At kita na rin ang umbok sa kanyang tiyan noon. Sa huli, pinili niya na lang manahimik at manirahan sa malayo.
Maagang umalis si Alexa para sa trabaho niya sa factory, habang naiwan ang mga anak niya sa bahay at pinuntahan na lang ng lolo at lola nito. "Lola, anong oras po dadating si Tito?" tanong ni Aris, habang ang ibang kapatid nag-aabang din sa sagot ng lola nila. Natawa si Mildred. "Mamaya pa mga apo, may gusto ba kayong puntahan? Ako nang sasama." "Hindi po pwede." Halos sabay-sabay na sagot ng apat. Nagulat si Mildred at napahawak sa dibdib. "Oo na mga apo, nakakagulat naman kayo. Hayaan nyo at mamaya, darating ng tito ninyo." Saad ni Mildred, tumango ang mga bata at nakipaglaro sa lola at lolo nila. Nang dumating ang kanilang tito, mabilis nilang inaya itong umalis. "Sandali naman, di pa ako nakakapagbihis eh." Awat ito at galing pa ito sa eskwelahan. "Tito, mamaya ka na po magbihis. Atid mo lang naman kami, tas uwi ka na po. Sasakay lang naman kami tricycle pa uwi." Sagot ni Aria. Napapakamot na tumango ang kanilang tiyuhin. "Oo na, halika na kayo." Nang makarating, mabilis na lumabas sa tricycle ang mga bata. "Oh, basta, pagkatapos maglaro, umuwi na kayo ah. Huwag kayo makikipag-away sa mga bata dito. Pareho tayo malalagot sa nanay nyo." Bili nito, saka umalis na. Nagkatinginan ng apat at sabay na napangisi habang napairap naman si Brittany. "Bahala kayo, basta pagkain lang pinunta ko dito." Saad nito at nagmarcha pa alis. Kunwari pa yan, pero nahuli ko kagabi siya. Kinuha ang cellphone sa secret na lagayan natin. Tinignan niya ang pictures natin kasama si tatay. Nangingiting kwento ni Aris sa nasaksihan niya kagabi. Baka gusto niya lang makita ang pictures natin, kuya. Siyempre nandun si tatay kaya makikita niya din. What if gusto niya lang makita pictures kasi ganda lahi natin? Pagbibida ni Aria, tinignan siya ng dalawang kuya niya at napanguso. "Saan ba nagsimula ang lahi natin?" Seryosong tanong ni Andrew. Napaisip naman si Aria. "Kay tatay?" Hindi sigurado ang sagot nito. Tumango ang mga ito, napanguso na lang si Aria at naunang maglakad. Pero hindi ibig sabihin nun, si tatay ang tinitignan ni Brittany. Pabulong na saad niya sa sarili nang makitang nandun ang kanilang tatay at tumakbo, palapit sila sa kanilang ama. "Tatay!" "Careful kids!" Saad nito at pinaupo sila. "Wow, daming pagkain!" Siniko ni Aria si Brittany at nakahalukip-kip ito. "Favorite mo, Brittany?" Inilahad ni Brandon ng tsokolate sa bunso. Tumingin lang ito sa kanya. Ngumiti naman siya nang kunin ito ang inabot. "Tatay, magtatagal po kayo ngayon?" Tanong ni Aris. Abala si Brandon sa pag-aasikaso sa mga anak. Napabuntong hininga siya at napaupo. Nakatingin ang mga ito sa kanya. "I'm sorry kids. Kailangan bumalik din agad ni tatay sa trabaho." Palagi naman." Saad ni Brittany. Nilingon niya ang anak at takmang hahawakan ito. Ngunit umalis ito at lumapit sa ibang batang naroon. Hinarap niya ang 3 pang anak. "I'm really sorry. Pangako malapit ko na mahuli ang bad guy. At magkakasama na tayong lahat. Hindi na natin kailangan magtago sa nanay niyo." Malungkot na ngumiti si Brandon. Tumango ang mga anak at lumapit sa kanya para yumakap. "Naiintindihan po namin, tatay. Pasensya na po kayo kay Brittany, nagtatampo lang siya." Saad ni Andrew at niyakap niya lang ang mga anak. Nilingon ni Brittany ang mga kapatid. Napairap siya na makitang magkakayakap ang mga ito. "Bakit ba ako may mga kapatid na hindi supportive? Isumbong ko kaya sila kay nanay?" Nakangising saad niya. Nang mag-uwian, mabilis silang naligo at hinintay ang kanilang ina. "Sobrang daming food ngayon, kuya. Saan natin to itatago?" Pabulong na tanong ni Aria sa mga kapatid. Nasa kusina ang lolo at lola nila habang nasa kwarto ang kanilang tiyuhin.
Sa cabinet, may laman pa yun eh. Kapag binigay natin to kay tito, magtatanong yung kung saan natin to nakuha. Saad ni Aris at napaisip sila kung saan pa nila ilalagay ang dalang pagkain nang sumingit si Brittany. Ako na magtatago niyan. Bantayan niyo na lang si nanay sa labas. Go na! Nang makaalis sa mga kapatid niya, inilabas niya ang mga damit niya sa drawer at doon nilagay ang pagkain. Kahit naman nagtatampo siya sa tatay nila, wala namang kasalanan ng pagkain sa kanya. Food is life, ika nga. Ano na? Di mo pa rin sila makita? Tanong ni Brent kay Brandon. Sinamaan niya lang ito ng tingin. Alam ko kung nasan sila. Oh, yun naman pala. Ano pang hinihintay mo? Ilang taon pa ba? Singit ng kanilang ina kaya napabuntong hininga naman siya. Hindi yun ganun kadali, ma. Alam niyo mga nganib ang buhay na mag-iina ko. Kung malalaman ni Feliz. Nagtagis ang bagang na sagot niya at napatampal naman sa noo ang kanyang ina. Hay naku! Kayong mga lalaki kayo. Nagmana talaga kayo sa tatay nyo. Puro tinaguan ang anak. Saad ng donya. Sinamaan naman siya ng tingin ng tatlong lalaki. Papaalala ko lang, ma, kung sino may kasalanan, kung di ko man lang nalaman na may kambal ako. Saad ni Bradley. Nag-iwas naman ang tingin ng donya. Hindi na nagsalita pa si Brent dahil kasalanan naman niyang nawalay sa kanyang anak at asawa. Si Brandon napatiimbagang na lang. I have to make sure my family is safe. Kapag magkasama na kami, and to do that, I have to put Feliz on jail. Nanay, magagalit po ba kayo kapag nalaman yung nagsisinungaling kami sa'yo? Tanong ni Brittany. Napahinto sa paglalaro ang mga kapatid niya at napatingin sa kanya. Si Alexa naman napakunot ang noo. Bakit naman magsisinungaling ang mga babies ko? Tanong niya. Napaubo ang mga bata dahil doon. Kasi nanay. Brittany! Sabay na tawag ng mga bata at dinamba ng yakap si Brittany at tinakpan ni Aria ang bibig nito. Diyos ko mga bata kayo, masasaktan kayo sa ginagawa nyo eh. Saway ni Alexa sa mga anak at pinaghiwalay-hiwalay ang mga ito. Nagkatingin na ng mga bata sa mata at nag-uusap. Pinandilatan nila si Brittany na umirap lang sa kaumayos. Takot kayo no? Pabulong na saad nito. Masama lang ang tingin na tanggap niya mula sa mga kapatid. Masyado kayong nagpapahalata. Relax! Napahingang malalim ang tatlo. Samantala naguguluhan naman si Alexa sa kinikilos ng mga anak niya. Nanay, magagalit po ba kayo kapag sinabi kong gusto namin makasama ang tatay namin? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong ni Brittany. Alam niyang darating ang panahon na maghahanap talaga ng ama ang mga ito. Mga anak kasi. Kapag humingi po ba siya ng tawad, makakasama na po natin siya? Naiiyak na tanong pa nito, kaya mas lalo siyang natigilan. Brittany, ayaw ko na kasing... Nilingon ni Brittany ang kapatid at naluluhan na din ang mga ito. Si tatay po, gusto po namin siya makasama, pero kung di kayo papayag, ayos lang din. Brittany anak, hindi sa ganon. Niyakap niya ang mga anak. Maging ang tatlo, naiiyak din na yumakap. Hanggang sa nag-iyakan sila at umamin ng mga bata. Nagulat pa nung una si Alexa at nagalit sa ginawa ni Brandon nang hindi niya nalalaman. Ayos lang bunso, at least ngayon din natin kailangan magsinungaling kay nanay. Sagot ni Andrew. Napanguso ang bunso at yumakap kay Andrew. Oo nga, makikita na natin ng malaya si tatay, kaya hindi kami galit sa'yo. Huwag ka na umiyak, ang pangit mo pa naman pag umiiyak. Saad ni Aria. Pero baka hindi na natin makita si tatay, di ba? Kasi nagalit si nanay. Nag-aalalang saad ni Aris. Natahimik sila na mapagtanto yun. Kung ganon,
Kailangan nating patunayan na dapat magkabati sila. Kailangan gumawa ng paraan si tatay. Tuparin niya ang pinangako niya sa atin at humingi siya ng tawad kay nanay. Samantala, tahimik na umiiyak si Alexa sa labas ng pinto habang nakikinig sa mga anak niya. Ngayon lang niya narinig na nag-uusap ng gano'n ang kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim saka nagdesisyon. Haharapin niya na si Brandon. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol sa mga bata at kung paano sila natunto nito. Pumasok siya sa kwarto. Naghiwalay sa yakap ang apat at napatingin sa kanya. Sabihin niyo sa tatay niyo, gusto ko siya makausap. Saad niya. Lumapit naman si Brittany at niyakap siya. Pero nanay... Ayos lang anak, handa na si nanay. Nakangiting saad niya. Tumango si Andrew at nilapitan ang drawer kung saan nakatago ang cellphone. Habang si Alexa, hindi pa rin makapaniwala na nakikita na pala ng mga anak niya ang tatay ng mga ito. You can't do this to me. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Nicole. Pagpupumiglas na sabi ni Feliz habang seryosong nakatingin si Brandon. We have enough proof, Feliz. Saad naman ni Brandon. Hindi ako pumatay. Hindi ko dudumihan ang kamay ko para lang sa isang walang kwentang babaeng katulad niya. Bakit hindi yung Diaz ang hulihin niyo? Siya ang pumatay. Enough, Feliz. I can't believe you would stoop that low. Mariing saad ni Doña Beatriz. Masamang bumaling si Feliz sa Doña. Ikaw may kasalanan nito. Sa akin yung pinagkasundo si Brandon nun. Tapos pinagkasundo niyo rin siya sa pamilya ni Nicole. Sigaw nito. Napaatras ang Doña at agad na humarang si Brandon. Ikaw ang sumira noon sa kasunduan, Feliz. Kung hindi ka nahuli na nakikipaghali ka noon sa ibang lalaki, ang kapal ng mukha mo kung hahayaan pa din kita makasama ang anak ko. Pagkatapos ng kabilaan mong skandal sa iba't ibang lalaki? Nang gagalaiting saad ng Donya. Umawat na si Brandon sa ina. You can't do this to me. Kung di ka mapupunta sa akin, mabuti nang mawala ang babaeng yon. Parang baliw itong tumatawa. Napailing ang Donya. Ngayong naipakulong niya na ng tuluyan si Feliz, ngayon, sisiguraduhin niyang hindi ito makakalabas ng bilangguan. Nang makauwi sa bahay, humingi pa ng tawad ang Donya kay Brandon. Unang ipinagkasundo noon si Feliz at Brandon. Sa una, pareho silang pumayag para na rin sa kumpanya ng mga magulang. Ngunit ang Donya din ang pumutol sa engagement. Dahil nalaman nito ang skandal ni Feliz at dahil doon naging fiancé niya naman si Nicole. Wala silang gusto sa isa't isa at may ibang mahal si Nicole noon. Pabagsak na naupo si Brandon sa sofa. Kinuha niya ang cellphone para sa natignan ng mga pictures ng mga anak. Ngunit napatayo siya sa gulat nang mabasa ang text na naroon. Balisa na nagmaneho si Brandon, hinanda niya ang sarili para makapagpaliwanag kay Alexa. Pero ngayon, kinakabahan siya. Noon pa man alam niyang naroon si Alexa sa labas ng opisina niya. At alam din yun ni Feliz. Kaya wala siyang nagawa at sinabi yon. Pinagsisihan niya ang sinabi niya noon, ngunit kung di niya ginawa yun, ito ang mapapahamak. Alam niyang walang kasalanan ang tatay ni Alexa at si Feliz talagang may pakananan lahat. Alam niya din na umalis sila Alexa at nagpunta ng probinsya. Hindi lang siya lumapit at nakatanaw lang siya sa malayo. Nang malaman niyang buntis ito, walang mapadsidla ng kanyang tuwa. At ngayon haharapin niya ang babaeng nasaktan niya. Ang babaeng pinakamamahal niya. Nanay, sigurado po kayong kakausapin niyo na si tatay? Tanong ni Brittany. Ngumiti siya at hinawakan na magkabila nitong pisngi. Ayos lang anak, napaka-sweet naman ang bunso ko. Sagot niya at niyakap ito. Sa magkakapatid, si Brittany ang mas malapit sa kanya. Palagi itong nakadikit at ayaw mawalay. Kaya nahirapan siya nung makapasok sa factory dahil palaging umiiyak si Brittany. Habang ang mga kapatid nito, parang nakakaintindi
at inaalo na lang ang bunso. Magtatanghali na nang may kumatok sa pinto. Napatigil sa paglalaro ang mga bata, habang napatigil naman siya sa paghuhugas ng mga gulay na uulamin nila. Tatay! Napasinghap siya. Narito na nga si Brandon. Pinilit niyang tatagan ng sarili. Gagawin niya ito para sa mga anak niya. Tatay, dami mo pong pasalubong ngayon. Daming toys! Masayang saad ni Aria. Natuwa naman si Brandon at ginulo ang buhok ng anak. Nasa kusina po si nanay? Seryosong saad ni Andrew. Napatango si Brandon at napabuntong hininga. Maglalakad na sana siya nang magsalita si Brittany. Huwag mong sasaktan nanay namin dahil kahit tatay kita, mas gugustuhin kong wala ka kesa si nanay. Napalunok siya sa sinabi nito. Naluluhang lumuhod para pantayan ito. Anak. Hinawakan niya ang ulo nito pero umiwas si Brittany. Kung di mo naman talaga mahal ang nanay namin, umalis ka na lang. Mabuti pang umalis ka na lang at wag mo na kaming paasahin na mabubuo pa tayo bilang isang pamilya. Nagdadabog na tumayo si Brittany at binitawan ng Barbie na regalo niya dito. Tinanaw na lang ni Brandon ang bunso. Hindi niya ito masisisi. Ngunit napangiti siya. Matured mag-isip ang mga anak niya. Mukhang mahihirapan siyang suyuin ang bunso nila. Love? Napahinto si Alexa sa pagluluto. Ngunit nagpatuloy din. At hindi pinansin ang taong pumasok sa kusina. Ayusin mo na lang ang lamesa. Matatapos na ako magluto. Mamaya tayo mag-uusap pagkatapos kumain. Seryosong sabi niya, kaya tumango na lang si Brandon. Habang kumakain, nakatingin lang si Brandon sa mag-iina niya. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Maging si Brittany na masungit sa kanya, napaka-sweet sa nanay nito. Matapos kumain, tumulong siya sa pagliligpit. Natutuwa siyang maging ang mga bata tumulong din. Ang dalawang babae nagpupunas sa mesa, habang ang dalawang lalaki, dinala ang pinagkainan para mahugasan ni Alexa. At dumating na ang oras ng kanilang pag-uusap. Kabado si Brandon. Alam niyang mahihirapan siya pero hindi siya susuko. Lahat gagawin niya. Mapatawad at makasama lang niya ang pamilya. Gusto ng mga bata na makasama ka. Hahayaan kitang dalawin sila. Panimula ni Alexa. Napalunok si Brandon at tumango na lang. Thank you, love. Huwag mo akong tawagin ganyan, tapos na tayo. Sa mga bata, sa kanila ka bumawi. Yes, babawi ako sa mga bata at sa'yo. Sa mga bata lang, hindi sa akin. Mariin itong sabi, kaya napalunok si Brandon. Can you please let me explain? Magpapaliwanag ako sa lahat. Yung narinig mo sa opisina. Kung nakamamatay lang ang titig, bulagta na siya sa sahig sa sama ng tingin nito. Bakit? Di pa ba sapat yung mga narinig ko? O gusto mo na ipakulong din ng tatay ko? Pues para sabihin ko sa'yo, walang kasalanan ng tatay ko. Wag na wag mong idadamay ang pamilya ko, Brandon. Minsan na kitang hinayaan pumasok sa buhay ko. Hindi na mangyayari yun ulit. Napaluhod si Brandon. Hinawakan ang magkabilang kamay ni Alexa. Ngunit iwinaksi yun ng huli at tumayo. Love, let me explain please. Bitiwan mo nga ako, Brandon. No, please love. Magpapaliwanag ako. Hayaan mo ako magpaliwanag, please. Ngunit nanatiling bingi si Alexa. Marahas niyang tinanggal ang yakap nito at iniwan ang lalaki na umiiyak. Nang hihina, na napaupo si Brandon. Habang ang mga bata, tahimik na umiiyak. Habang nakasilip sa kanilang mga magulang. Lumapit ang tatlo sa kanilang tatay habang si Brittany nakatanaw lang. Kahit nalalabo din ang mata nito dahil sa luha. Sa sumunod na araw palaging dumadalaw si Brandon. Nagdadala ng mga pagkain at laruan para sa kanyang mag-ina. Habang nanatiling bato ang puso ni Alexa, kahit pa nakikita niyang masaya ang mga bata, kasama ng mga ito si Brandon. Nasaktan siya noon at ayaw niya na mangyari pa ulit yon. Unang beses niyang umibig at unang beses niya nasaktan. Galing sa trabaho na abutan ni Alexa ang tatay niyang kausap si Brandon. Kaya mabilis siyang tumakbo at pumagitna sa dalawa. Masamang tingin niya sa lalaki.
Anong ginagawa mo? Papakulong mo ang tatay ko? Galit niyang tanong. Nagulat lang si Brandon, pero umiling ito. Hindi, nag-uusap lang kami ng tatay mo. Paliwanag dito pero umiling siya. Umalis ka na. Umalis ka na, alis! Tumatangong umalis si Brandon. Sinulyapan pa nito ang mga bata sa hangumiti. Anak, mag-usap tayo. Nagkausap kami ni Brandon kanina. Dahil humingi siya ng tawad sa akin. Alexa, anak. Nagpaliwanag siya at sinabi niya sa akin ang lahat. At nauunawaan ko ang ginawa niya. Masakit din sa akin na nasaktan ka niya. Pero sana hayaan mo siya magpaliwanag sa iyo. Pagkatapos saka mo siya husgahan ulit. Hindi makakabuti na nakikita kayo ng mga bata na hindi magkasundo. Napansin ko rin kanina. Hindi halos lumapit ang bunso mo sa tatay niya. Alam mo ba kung ano sabi niya sa akin nung tinanong ko siya? Sabi niya, dapat kapag mahal mo isang tao hindi mo sasaktan. Hindi mo iiwan. Pero lahat ng yun ginawa ni tatay. Tas palaging pinapaiyak si nanay. Nasasaktan si nanay. Tuluyan siyang umiyak. Niyakap naman siya ng kanyang ama. Hindi niya alam na maapektuhan ng ganun ang bunso niya. Kaya kinabukasan, nagdesisyon siyang pakinggan ang paliwanag ni Brandon. Handa na akong pakinggan ang sasabihin mo. Pero huwag kang aasa na may natitira pa akong pagmamahal sa'yo. Ayos lang. Liligawan na lang kita ulit hanggang mahalin mo ako ulit. Sige na, simulan mo na. Sinabi ni Brandon ang lahat. Ang lahat-lahat ng nangyari. Na kaya nangyari yun dahil kay Feliz. Kung ba't kailangan niyang marinig ang mga sinabi nito sa opisina noon. Kung ba't hinayaan niya itong mag-isa siyang magdalang tao. Kung ba't hinayaan ito na sa malayo lang nakatingin. Dahil habang pinagbubuntis niya ang quadruplets, palaging hinaharang ni Brandon ang mga tauhan ni Feliz. Mga tauhan na pinadala nito para mapatahimik ang pamilya nila. Awang ang labi ni Alexa. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Totoong walang kasalanan ng tatay niya. At ngayon na ipakulong na si Feliz. Tatay? Di pa rin kayo bati ni nanay? Inosenteng tanong ni Aria. Anak, huwag ka mag-alala. Gagawin lahat ni tatay para mapatawad ako ni nanay. Hindi ako titigil. Mahal ko ang nanay niyo. Mahal ko kayo. Nakangiting sagot niya. Napalingon siya kay Brittany na masama ang tingin sa kanya. Anak. Ngunit tumayo si Brittany at hindi siya pinansin. Tatampo lang po yan. I know, anak. Don't worry, hindi ako titigil kakasuyo sa bunso natin at sa nanay niyo. Brittany, anong ginagawa mo? Tanong ni Alexa sa anak, abala ito. Gumagawa po ako sandwich, nanay, merienda po. Ang bait naman ng bunso ko. Gawan mo rin ang tatay mo, ha? Malambing niyang sabi at hinalikan ang ulo nito. Napaismid naman si Brittany at nakita niya yon. Napabuntong hininga siya at kinausap ang anak. Brittany, kung ano man na nagawa sa akin ng tatay niyo, sa amin na lang yun. Naiintindihan ko nagtatampo ka pero anak nagpaliwanag na ang tatay. At naintindihan ko na ngayon kung ba't niya nagawa yun kaya sana wag lumayo ang loob mo sa kanya. Mahal mo po ba si tatay? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong nito. Napatikim siyang tumulong sa paglagay ng palaman sa tinapay. Hindi naman nawala yon, anak. Pero hindi ko pa kahit tanggapin ulit ang tatay niyo. Unti-unti ko siyang napapatawad. At ayaw ko manatili na nagtatampo sa kanya. Ikaw ang bunso ko pero bakit ang matured mo mag-isip, anak? Ang bilis niyong lumaki parang dati lang. Ayaw mo umalis sa dibdib ko. Kasi ayaw mong pasingitin ang mga kapatid mo. Nakangiting sambit niya. Ngumiti si Brittany at yumakap sa kanya. I love you, nanay. Mahal na mahal din kita, anak. Ay, ano yan? Ba't kayo lang magkayakap? Sama kami. Sigaw ni Aria. Natawa silang dalawa at niyakap din ang mga ito. I love you, nanay. Mahal ka namin. Nakangiting saad ni Andrew. Ganoon din si Aria at Aris. Niyakap niya ang quadruplets at pinagkahalikan ng ulo ng mga ito. Napawi ang ngiti niya
nang mamataan si Brandon na nakatingin pala sa kanila. Hindi niya alam pero kusa siyang napangiti at sinenyasan nitong lumapit. Nag-aalangan man, lumapit din ito at yumakap. Tatay, mahal ka din po namin. Masayang saad ni Aris at naluluhang ngumiti si Brandon. Mahal ka po namin, tatay. Huwag na po kayo aalis, ha? Nakangusong saad ni Aria. Tumangu-tango si Brandon. Yes, mga anak, hindi na aalis ang tatay. Mahal na mahal ko rin kayo. Tumingin siya kay Alexa. Mahal na mahal din kita. Hindi sumagot si Alexa at nag-iwas lang ng tingin. Para kanino yan? Nakangiting tanong ni Alexa kay Brittany. Kumibot naman ang labi nito. Para po kay tatay, peace offering. Napangiti siya sa sagot nito. Pero nagtaka din nang makita ang dala nitong sandwich. Ba't parang ang laki naman, anak? Ba't may green ako nakikita? Ala po, nanay, lettuce lang po yan. Teka, wala naman kami lettuce Para sa akin? Nakangiting tanong ni Brandon. Nahihiyang tumango si Brittany. Thank you, princess. Napansin niyang may kakaibang kilos si Brittany. Habang masaya namang kumagat si Brandon doon. Habang umunguya, nasisira ang mukha ni Brandon. Kaya nilingon niya si Brittany at nagpipigil ito ng tawa. Si Brandon naman binuklat ang sandwich na nangalahati na at nakita ang 2 piraso ng green na siling labuyo. Napamura naman si Brandon. Napatayo ito dahil hindi niya kinaya ang anghang. Huwag kang magmumura, ha. Bibig mo, nandiyan ang mga bata. Saway ni Alexa. Humingi naman ito ng paumanhin at mabilis na pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nagmumura din siya sa isip niya dahil sa anghang. Si Alexa naman tinignan si Brittany na prenting nakaupo at tinitignan ang coloring book nito. Brittany? Seryosong tawag niya. Nanlaki ang mga mata nito at napatingin sa kanya. Nanay! Natatakot itong sagot. Napapikit naman siya at pinuntahan na lang si Brandon sa kusina. Namumula ang mukha nito. Naiiling naman siyang kumuha ng gatas sa ref at binigay dito. Thanks. Saad nito at tinungga ang gatas. Napupuntong hininga siya at tinignan ang nangangalahating sandwich. Ramdam mo na nga na may kakaiba sa kinakain mo, pinagpatuloy mo pa din. Saad niya. Ngumiti lang si Brandon. Bigay yun ni Brittany ng bunso natin. Kahit na, dapat tumigil ka na matikman mo yung anghang. It's okay. Ayos lang. Kailangan ko lang silang suyuin, lalo na ang bunso natin. Sorry po. Napalingon silang dalawa. Naiiyak na nakatayo si Brittany at mabilis namang lumapit si Brandon sa anak. It's okay, princess. Ayos na si tatay. Pang-aalo niya, umiling ito at pumalahaw ng iyak. It's okay. Kinarga niya ito at napangiti siya nang yumakap ito sa liig niya. Napangiti naman si Alexa. Mukhang tanggap na ni Brittany si Brandon at masaya siya para sa anak. Sa sumunod na araw napapangiti na lang si Alexa. Hindi pumapalya kakasuyo sa kanila si Brandon. Lalo na sa kanya. Lagi siyang may bulaklak galing dito. At dahil sinabihan niya itong huwag nang bumili at nagsasayang lang, bumili ito na itatanim na lang at kada umaga may isang tangkay siya na rosas na binibigay nito. Doon na din tumira si Brandon at sa sala lang natutulog. Kahit ang kapatid at magulang nito nakapunta na din. At natutuwa siyang tanggap ng mga ito ang mga anak niya. Ilang buwan pa ang lumipas, tuluyan ang tinanggap ni Alexa si Brandon. At hindi nag-aksaya ng oras, si Brandon at inalok niya ng kasal ang babae. Okay, papakasal ako sa'yo. Nakangiting sagot niya. Napahiyaw pa si Brandon at hinalikan siya bago isinuot ang singsing. Natuwa din ang mga bata na lumapit at yumakap sa kanila. Mahal na mahal ko kayo. Umiiyak na sabi ni Brandon at tinudyo pa ng mga kapatid na iyakin. Masaya si Alexa.
Lahat ng sakit na naramdaman niya noon napalitan ng saya ngayon. Lahat ng hirap niya mula sa panganganak sa quadruplets, sa pagpapalaki at pag-aaruga. Parang pinalitan ng kasiyahan ngayon. At ngayon hindi na siya nag-iisa. Kasama niya na ang taong pumuno sa puso niya at nagbigay sa kanya ng kakaibang saya at pag-asa. May katuwang na siya sa buhay. Puno ng galak at saya ang puso niya at wala na siyang mahihiling pang iba. The End.